Good day everyone, I am Sweet Joy Di Barikit and last April 9, 2025, nagkaroon kami ng outreach program sa Missionaries of Charity Home of Joy na located sa Tayuman, Manila. So, binigyan kami ng pagkakataon na makapag-serve sa kids, and yung goal ng activity namin is makapag-donate ng something na alam naming makakatulong sa kanila. And yung class din namin nag-prepared ng mga activities para makita din naman namin yung mga ngiti ng mga bata and ma-entertain sila sa araw na yon. And yung napunta sa grupo ko, kasi nahati-hati kami na class, yung sa grupo ko is simply magpe-play lang kami ng kids song, pero habang nagpe-play yung song, merong nag-a-act sa harapan ng mga blackmates ko din. So, siguro yung highlight sa akin nung activity, ng outreach program itself is yung paglabas ng mga kids dun sa door ng mismong charity home. Nakita ko, pagkalabas nila, nakita ko silang may mga sakit, may mga needs. Parang something may humawak sa puso ko na kasi hindi ko na-expect na lahat pala ng mga kasama namin ng araw na yon is may mga sakit, kaya sobrang naging emotional ako kasi ayun nga, hindi ko siya in-expect kasi na-expect ko na mga kids talaga na kayang mag-play mag-play around dong sa place namin, and yun, na-touch niya yung heart ko at some point, somehow na merong hurt akong naramdaman kasi ang dami nilang nasa ganong sitwasyon. Pero, at the same time, grateful ako at some point kasi merong charity home na nagpo-provide ng mga needs nila. Despite na wala silang una family, meron naman silang charity home na mag-aalaga sa kanila. And, yung presence namin by that day, nakita ko na sobrang napasaya namin yung kids na habang nagpi-play yung song, merong mga may nakikita ko na merong kids na tumatawa, meron pang pumapalakpak, kaya sobrang heartwarming niya para sa akin kasi kahit sa simpleng paraan naming klase, napasaya namin yung kids. And ayun, before nung yung emotions na na-feel ko, yun nga, nung nakita ko yung kids, medyo na-hurt talaga ako. And honestly, before ko pa makita yung mga kids, meron na talaga akong kabang nararamdaman kasi alam ko sobrang emotional ko talagang tao, thinking na abandoned kids sila. Mas lalo akong naging emotional nung lumabas sila and lahat sila merong sakit, kaya sobrang parang dinudurog ako. And na-realize ko sa outreach na yun, na tayo, maging grateful tayo sa mga bagay na meron tayo ngayon. Kasi naisip ko, yung mga nararanasan ko, may worst pa na mga tao na nakakaranas, na naisip ko na mas grabe yung nararanasan nila sa nararanasan ko ngayon. And na motivate ako ng outreach na to na ituloy in the future yung mga naranasan ko. Kasi actually, before planning pa ng lahat for the outreach, nag-reach out ako sa isang churchmate ko, tita ko siya, and nag-ask ako if meron siyang mabibigay na used clothes na pwedeng i-donate ng class dun sa charity home. And siya sobrang without walang dalawang isip, nag-ask din siya sa ibang churchmate namin kung merong maibibigay, and meron madaming naibigay. And na-realize ko na even sa edad ko, or even kahit student pa ako, wala pa akong own income, capable na ako to help kahit sa maliit na bagay na help na maibibigay ko, kasi kahit malaki or maliit, it's still a help. And kahit sabihin natin maliit na bagay yun na tulong, hindi natin alam na malaking bagay pala yun sa mga matutulungan natin. And so, talking about naman sa semester natin, sobrang dami ko na-discover sa sarili ko. Una na siguro yung sobrang family-oriented ko, na
nakikita ko yung sarili kong mas uunahin ko yung kapakanan nila kaysa kapakanan ko. Gusto ko mas safe muna sila, capable muna sila, or meron na sila, maganda na yung buhay nila kaysa unahin kong magkaroon ako ng magandang buhay. Kasi kapag nabigyan ko sila ng magandang buhay, it means maganda na din yung buhay ko, kasi kung ano man yung pangarap ko for them is hindi yung pangarap ko para sa sarili ko. And yung challenge siguro sa buong subject na to, yung topic siguro is yung marriage po talaga. Kasi before pa talaga, before, hindi ko nakikita yung sarili ko na magkaroon ng own family. Hindi ko nakikita yung sarili ko as a mom, as a wife, kasi takot ako sa idea na baka hindi ko magampanan yung responsibilities ng pagiging asawa, responsibilities ng pagiging mom, kasi iniisip ko magiging teacher ako, so lahat ng most ng time ko mapupunta sa pagtuturo. And after ng subject na to, na-realize ko na I am willing enough na maging responsible future wife and mom. Wow, diba? Sobrang, after ng semester na to, parang gusto na pala magkaroon ng family. And siguro, isa pa, yung, maging open-minded, hindi lang siguro sa mga family members, but also sa mga future students ko. Kasi gusto kong ma-feel nila, gusto kong malaman nila na, even sa edad na meron sila, or even sa edad, sa young age na meron sila, gusto kong alam nila na meron yung boses nila is mapapakinggan ko, and nagmamatter yun sa akin. And siguro sa outreach na to, sana magkaroon tayo ng compassion, hindi lang sa families natin, hindi lang sa family members natin, or sa extended family, but also siguro sa ibang tao na alam natin na kailangan ng pagmamahal at tulong na galing sa atin. And kung alam natin na capable tayo na tumulong, why not, diba? And kung alam natin capable tayo to help, bakit hindi? Gawin natin. And kasi hindi natin alam na kahit sa maliit na bagay, gaya ng sinabi ko kanina, yung maliit na way ng pag-help or pagpaparamdam na may nagmamahal sa kanila is sobrang laking bagay na nun para sa kanila. And before ending this video, gusto kong iwan yung quote na family is not just a important thing, but it's everything. Kasi hindi tayo matatawag na individual without having our family. Ayun po. Thank you so much for watching.